sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko, yung pinaka-mastermind. Sila ayaw nila eh. Ang napapansin namin dito, Sen, pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. Sila yung inuusig. Gaya ni Katulad ni Gutesa. Gutesa. Ayan. Oh, ang classic dito si Gutesa. Opo. Isipin mo ha, si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa, Nelson, ikaw ay judge. Opo. Ikaw naman, Nelson, ikaw naman, prosecutor. Yan, oo. Dahil pareho kayong abogado. Oo. Alam ninyo kung ano yung kung sino yung credible na testigo. Ayos po Sana naman. Lalo na sa isang salamat judge. po na. Pero kapag ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan, budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang kasi kinakailangan tanungin mo sila bakit ganito yung budget ninyo, bakit ito. ganyan. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na ombudsman. Well, Hindi mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. opo. Hindi ba? Ina-expect nga nila, sir, nandun kayo kasi nung mga nakaraan, Ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayun nga. Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado may daladalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat Opo. na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Opo. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala Yung kaso. ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tinignan muna bago ka nagpasya Yun na nga. na gumawa ng isang hakbang para, yung hakbang na yun, itatanggalin mo ang isang, Totoo. ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga nag-due Hindi naman diligence pa lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? Oo, yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Eh, problema, Sen, may nilabas na clearance eh. September 9, 2025 eh. Ombudsman na wala na nung kaso doon ng pending. Ako ang Eh, iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni... Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. Opo. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata na kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Opo. Ang problema, yung ginamit na... Ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sibak. Sibak, opo. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales, Conchita po yan. Conchita Morales. Ano ba? Tama po. Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Oho. 2016 pa yon. Yes. Oho. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. Oho. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita opo. Carpio Morales. Oho. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa makatwid, napalitan yung desisyon. Yes. Okay, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin Meron siya sinasabi. ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun eh. Sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano mo secret nandun nga sana system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. CCMS. Ayan, po. Di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence Parang nga. case category management system. Yan, po. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng system kaso. yun eh. At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity, Opo. kung hindi yung recording. Oho. So, ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record na record, nasa CCMS eh. Oho.
hindi naman kumo hindi pinablis, sikreto na. Meron man kasing taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya, nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, oo. Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko, sabi niya ko, ba't ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung Daldal ng daldal yun eh. Kasi nung ng bago ngayon, gusto rin mong magpapidya. Akala nila yung kadadaldal mo at yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami. Oo nga po. Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media tayo, hindi rin po namin alam eh. Na na-dismiss pala yung kaso. Yun ho talaga. Bakit requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga ho eh. Yun nga ang Sana pangyari. ko nakalagay yun. Kailangan po ba Ilathala, na-discuss obligado na- bang ilathala yun sa mga pahayagan? kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko ng mga ilang araw? Pero Hindi naman nata requirements ho yun, ano? hindi requirement yun. Well, Nelson, alam ko, marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman eh. Di ba? Kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kakikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Umatras na rin ba? Matras na. di ba, Nauna yung mga Diskaya. ayaw Nauna na yung rin. Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na umano ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun sa pagka cooperative o state witness? Pwede tawagin niya yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi ko, ba't ako tinatanong? Kaya nga, Yun ang ano, no? Hindi, ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang kapasyahan? Bakit nag-atrasan? ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Opo. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Opo. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong maasama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan yung Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower din. Kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po, Sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan, di ba? Yung natirang na nandun, may silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Okay, Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30%. Pero lahat sila. Sinabi, hindi po totoo. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan eh, di ba? Okay, So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po, ilang ulit na sinagot yan, Para bagang nag-aabogado Ang na kayo. pinoproteksyonan ko dito, Jen, Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Tingnan po ninyo yung kinasadlangan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Isang araw sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan.
Gumamit tayo ng magagamit ng mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Opo, yan na. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Opo. Yung magkasawang diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila eh. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isole ang kanilang Yun na ikinulimbat. nga po, oo. Eh magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection program. Hinahanapan sila nung Hinahanapan nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. So, Oo. ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat. Hindi nyo gusto talaga na mahuli yung pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na-project sa tingin ng tao Nelson, na ang diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind eh. Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-project ko, Sen, eh. Para palabuin ito eh. Oo. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong Opo. sinabing ganun. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganun, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Oo. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Oo. Yun ang aking plano. Oho. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga diskaya, ay meron kayong pananagutang sibil. Opo. At sinabihan kayo na ito ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Oo. Ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen, kahit pa paano niya, siguro baka pwedeng magpakita, magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako eh, Oo. pero wala nga sa requirement ng batas eh. Ngayon, pag ipagpalagay na natin ganun ang ginagawa mo, Oo. baka mangurap ka pa eh. Kasi wala nga sa batas eh. Oo. Magkano ba ang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad niya? Kanino ibibigay? Kanino ibibigay? Baka mamaya, ang sinabi mo, Oo. magbalik ka ng ganito, pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun Yun na ang nga. sinasabi ko eh. Yun Yun ang nga. nakakatakot doon eh. Yun na nga. Dahil Oo. wala sa batas, pipilitin mo lamang, Oo. mangungurap ka dyan. Ay, kung sabihin- Sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Oo. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko, yung pinaka-mastermind. Oo. Sila ayaw nila eh. Ang napapansin namin dito, Sen, pag kami ay nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig O, eh. sila yung inuusig. Gaya Katulad ni ni Gutesa. Gutesa. Ayan. Oh, ang classic dito si Gutesa. Opo. Isipin mo ha. Si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa, Nelson, ikaw ay judge. Opo. Ikaw naman, Nelson, ikaw naman, Jen, ay prosecutor. Yan, oo. Dahil pareho kayong abogado. Oo. Alam ninyo kung ano yung, kung sino yung credible na testigo eh. Ay, yes po naman. Lalo na sa isang judge ha. Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang taong magpapasya na magiging witness, kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, Aha. mataas na uri yun. Oo. Ibig sabihin, mapapahamak siya. Si Gutesa mapapahamak siya. Pero wala naman sa kinalaman. Wala. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang pakinabang. Wala siyang pakinabang. Oo. Una, wala siyang kinalaman doon eh. Naisip niya lang, naligalig siya. Ito palang ginagawa namin na yan pala yung pinag-uusapan nila ron. Punto mahilig siya. Wala Yung palang bulto-bultong, yung palang Malam-melata. mali-maliit ang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pagka ganito? Oo. Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya, marami. Oh, laki. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Wala siyang motibo eh. Oo. Pansarili, wala. Pero siya yung siyang inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung kasi yung nagnotaryo eh. Hindi Hindi siya tunay. pumirma. Oo daw. Inahanapan ho ng butas. Isa ngayon ang Diyan mahalata mo na yan. Kahit saan po kayo pumunta na mataong lugar, lalong-lalo na po sa mga syudad na pinapaligiran ng mga city hall, Opo. nandyan po nakapaligid ang mga notaryo publiko. Opo, kaysa niya. Naging cottage industry na po yan. Nga. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa sila eh. Meron pa silang Tagatawag, oo. tagatawag, notaryo. May nakalagay pang paske. Totoo po yan. Notary Public 24/7. Walang tulugan to. Oo. Oh, pupunta ka roon. Saka gusto mong makapag-notaryo ka. Oo. Oh, kung meron siyang maliit na bintana roon, lahat ng Iabot papeles mo, iaabot mo sa kanya.
Pagkatapos niyang pag-i-stampan lahat, pipirma niya ganyan, sisingilan ka ng kaukulang bayad. Oo. At saka niya iaabot sa'yo. Ayun. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? No. Gusto ko po makita kung kayo po talagang pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Aha. Gusto ko po, attorney, kung kayo po, yung pumirma po kayo uli para malaman kung pirma ho nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Mukhang wala. Pagkatapos ito ang gagawin Oo. ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee, Na. Sakit. lalong-lalo na yung Apo. pumalit sa akin. Saglit lang, sir. Bago kayo maghanap ng kalooban sa bagay na yan, ano ha? Meron lang ko kasing paalala ang DOH. Nagpapaala-ala po ang Department of Health sa publiko na laging unahin ang kaligtasan sa kalsada. Malaking porsyento po ng aksidente maaaring maiwasan kung susunod sa tamang batas trapiko. Magsuot ng helmet at seatbelt para po sa ligtas na biyahe. Panoorin natin ang paalaalang ito ng DOH.